Thank you, Lord. Wala na Diyos sa makausapan, among dapit ang iyong presensya sa among taliwala. Isip ikaw ang balantay, ikaw pa dahil Ginoo mahatag ka namo sa mga espirituhanong pagtulunan, pagkaon Ginoo sa among palagi. Imo kami ligunon, salamat nga ikaw gayon ang magministeryo ka namo karon. Ipaubos kami, diya kanimo, diya nagagikan lamang kanimo ang kaalam, ang kahibalo. Bisan ang padayon Ginoo nga pagpamuhat nimo ang dasigon ug bigunon kami. Lord, make this time for us, Father, to continue to be encouraged, to be comforted, Lord God, and consoled. Salamat na sa tanang butang, tinudaanan ka. Kini among pag-ambos sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Now, naano ta sa portion na gi-explain na to ang tribulation period, ang ulo nga kasakitan sa lain-lain na ngalan. Kung nga katong mga titles niya, wala to nag-isot lang na paghatag lang kung mga lain-lain ngalan, merely a title, but somehow, ang maong mga ngalan, nag-isgot ni siya tungod sa unsa ka kabug-at, no? Ang maong umaabot ng paghukom. This is something that tells us that there is that warning from the Lord, and as well for us to be more also serious and watchful sa iyang pagbalik, no? And na ay mga portion dito na kinahanglan ta mo respond sa Ginoo accordingly sa sakto nga pamaagi. Sa dihang masabtan nato kini makita nato nga ang katapusan di ay siya mo na itong nahitabo lang siya, merely random lang siya, kung dili ang katapusan, kauban sa programas Ginoo. That is simply the fulfillment of God's prophecy. So the entire story of the human race from beginning to end, the ultimate purpose, ang kinatasan na katuyuan is always the glory of God and not just redemption. Balikon ko with this emphasis. Ang kinatas ang tumong o katuyuan sa Ginoo in the story of the entire humanity, sa istorya, sa paghimo niya sa katauhan, sa tanang tao, in His redemptive story is not simply to say, dili lang aron luwason kita, but eventually, sa katapusan, muhatod kini ngadto sa iyahang kahimayan. Okay? And I'm coming from that perspective of a dispensationalist with these three major emphases. Number one, as a dispensationalist, atong gitanaw ang maong pagtulunan sa katapusang mga adlaw, and we always interpret that in a literal method, historical, grammatical. We follow the science of the language. We also embrace the symbols, the figures of speech, o tanang klaseng forms of that science of communication sa language. Kung atong isgutan yung gitawag natong ang paghatag o interpretation sa Biblia. Number two, as a dispensationalist, we believe na there is a different na ay lahi nga programa ang Ginoo sa simbahan, sa church, o naapoy lahi nga programa ang Diyos sa Israel. So there's a two different program of God, but they are interconnected. That we found that fulfillment in the person of Christ. So we do believe the future of Israel. That's very literal, very specific. Ang programa sa Ginoo sa Israel na ay ugma ang Israel. Okay? Sa atong studies of sa entire doctrine of the last days, nakita na nato na, no? And lastly, pinakabugat na emphasis as a dispensationalist is that emphasis that the bottom line of all this working of God about the future, about the story of the entire humanity, is always His glory. Ang kahimayaan niya. Balikon ko sa tinambal na pagka-istorya. Ang ultimate purpose sa Ginoo sa istorya sa katauhan, dili kaluwasan.
daghan mo ito sa impyerno, guys. Ang ultimate purpose sa Ginoo, himayawan siya. That even people sent by God to hell, because they suffered by God's punishment, they will continue to honor God despite of the fact that they suffer all throughout eternity. Padayon yapon ng himayawan ng Ginoo. God deserves all the praises and adoration. Every knee shall bow, and every tongue shall confess that Jesus is Lord for the glory of God the Father. That's the bottom line. For the glory of God. And that is why the only way that we can truly glorify God is to exalt the Son. Ituboy si Kristo. We follow that philosophy of St. Paul. We draw people to Christ, not to ourselves. Ang mga tao nga itong i-evangelizean, gidala nato sa pagpangalagan, ginahatod nato sila kay Kristo. Because that is always the work of the Father. No one can come to me, ingon si Kristo. Walay pwedeng mudungan ka na ako. Gawa sa Amahan na siya ang maghatod. Kaniya, unari ka na ako. Salvation is always the work of God. And anyone who will come to me, ang kinsa man ang mudungan ka na ako, I will never, what? Disregard or set aside or reject it. Dili na ako ipadapin. Dili na ako isalikway ang kinsa man na ihatod sa mga kanako. And that is also the prayer of Jesus in John chapter 17. Let me start with this premise, mga igsoon. Na ang simbahan, with this principle, na ang simbahan, na ilaw kanunay sa proteksyon sa Ginoo. And that is part of the Lord's Prayer in John chapter 17. Father, protect them by the power of your name. Those disciples that you gave me, the 12 disciples, the apostles, including those who will believe their message later. Dili lamang sila, literally, ang imong ampingan amahan, katong mga gitugyan mo kanako, apil katong mga mugakos sa ilang gisangyaw o giwan. And by principles, okay, the implication, kitang tanan, kauban atong prayer ni Jesus for God's protection. Ampini sila. Wala na po giampo ang kalibutan. Na ampo for security and for salvation. Ang atong giampo ang katong mga tao na hindi pili itawag. Except the one doomed to destruction. The son of perdition. The son of destruction. Alam mo, ang immediate context of the chapter 17, wala na appeal sa prayer ni Jesus for God's protection, for God's preservation, for God's salvation is the Judas Iscariot. Wala appeal. Consistent si Judas, wala maluwas. Since from John chapter 6, John chapter 13, John chapter 15, and ultimately, John chapter 17, luwasa sila gawa sa anak sa kalaglagan. And that is always implying sa tanang dili magtuturo. Wala gaang pogi ng Jesus for our spiritual salvation and preservation. Maybe, just maybe, because of the grace, the common grace of God, ang mga tao na wala kainis dito. Ga-enjoy gyapon part of the package of God's favor. Yung physical health and longevity taas na kinabuhi ug adlaw-adlaw nga pagkaon nga atong nagamat. Since we are all created in the image of God, in that sense, we are all children in that context. But a special relationship called children of God belong to the family of God, that we can cry and express, Abba, Father, that is only excluded or special for those people who have a personal, intimate, living relationship with Jesus. Yun ang pinag-pray ni Jesus. Bakit ako nag-start dito? Because I'm trying to emphasize here, okay, na ang simbahan is different. Ang simbahan, gilaindaan sa Ginoo in this coming judgment.
Nagsugod ako sa idea, what is a dispensationalism? Tingnan mo, na siya. O sa kini ka-approach or method ng pagsagot sa Biblia, we try to understand kung sa'yo gusto isulti sa Biblia sa iyang kaugalingon. You cannot explain the Bible una sa tanan kung dili mo una balikan ano ba ang saktong proseso. We have to respect language, the literal method. And that would cover lahat ng mga forms ng communication or writings ng language na yun. And with that emphasis na ang katibok ang katuyuan sa Diyos. Kaduhan ni kaluwasan. It's always the glory of God. Amen? Pangutan mo ito. Bottom line. Manong liwason mo kas Ginoo, kinsa man ka? Di ba? Na iba na yung iluwas ko sa Ginoo kay para ano ba? Di ba naiwali ni nanay? Ang Ginoo galong, gudminaw, yang kinabuhi. Murag nakuha nga niyang kalipay, ang iyang katagbawan, na gusto niya ng company. Wrong. Pangutan ng tanong. Colossians, in the context of Colossians, using the lens of Colossians, chapter 1, verse 15 and following. Kakinsa, gibuhat sa Diyos ang kalibutan o ang katawan. Kay Jesus. For the pleasure of the Son. And in fact, the Son is the co-creator and co-redemptrix of the triune God. Kauban Diyos pagluwas. Kaya nga, bantayan natin na siya para magiging Christocentric or Christ-centered yung approach natin with our study. Balik tayo mo karon. Now, ipadayon nato kini. Let's proceed now sa ubang mga titles about this one. Tanaw na to. Itawag na itong adlaw sa Ginoo. Next. Itawag na ito kining adlaw sa silot sa Ginoo. Papat, ikatulo. Itawag na ito kini ang panahon sa kasakit ni Jacob. Itawag na ito kini ang ika-70 na simana. Itawag na ito kini, kalima, ang panahon sa katapusan. Next. Itawag na ito kini na dakong adlaw sa iyang kasuko. O kini ang mga titles may tungkol sa kasakitan. O gitawag kini the hour of His judgment, ang oras sa iyang paghukom. Atong tutukan ka na karon mga igsoon, ang takna sa iyang paghukom. Karon, naghukom na bang Ginoo? Wala pa. Wala pa naghukom. Yung kagugot sa kalibutan, kauban na siya sa curse, sa tumlo. Welcome to the broken, crooked world. Ang kalibutan padayon sa iyang pagkadunot. Okay? Ga-undergo of aging process o degeneration ng kalibutan. Abnormal na ang ato ang climate. Kita doon, kaya sa equator, no? Tanaw nito yung atong globe. Nya, makita affected ta sa sige kahita mo sa nature. Kani kauban ni tanan, isgutan nato yung lino, isgutan nato ang bagyo, isgutan nato tanang klaseng disasters o catastrophe nga moabot sa kalibutan in a smaller or bigger scale or in global yun natong scale. Makita nato kana ang kalibutan padayon sa iyang pagkamatay. Gakamatay ang atong hangin, polluted na. Ang atong ocean, even the sun, yung energy coming from the sun, all the planets and the luminaries, the entire universe is undergoing a process of deterioration. Dili mo pwedeng ipasa nila na naghukom ng Ginoo. There is a certain level of what? A consequence. Pag-ingon sa Ginoo, at the moment you will eat what is what? What is bawal, at the moment you disobey me, Adam, you will die. O dito na higayon na namatay si Adam. Namatay siya una spiritually, na-detach at disconnect ang iyang relasyon sa Ginoo. Ikaduhan, namatay siya. Okay? Itawag na itong sa iyahang ga-undergo siya o dying process.
Padayon siya, kakatigulang na, no? Kakaedad. Pila edad ni Adam namatay? Genesis chapter 5 verse 5. Pila? 930 years. Atong panahon na tagas ang edad, pero nabantay kakabubong edad. Alam mo na, I survey sa Pilipinas sa amo. Last year ba to? O 2 years ago, during sa COVID. Oh. Na I survey sa among study, nag-isulti sa usa sa among mga professors naman. Nag-imog survey din sa Pilipinas. Ang gitawag natong lifespan ng mga lalaki mas muhukay sa mga babae. In our generation, nasa amuan. Oo. So ang lalaki blessing na namabot kag 60, 65. Pila edad ng mga nasa 60, 65. Blessing. Bonus na. Ang babae mo dagan around, my memory serves me right, around 69. Mas taas-taas. Lalo ka, mas dali ang lalaki, no? Kaysa babae. Now, daghang mga mo arise ng mga factors. Subutan na to, pananitan na. Kusas mga factors pasangilan na to. Lifestyle, no? Kaon. Kaon. Kaduha, yung health na to, yung pag-atiman na to sa atong health. Mga doktor, din, buot na doktor. Kaya ang Pilipino, sa latest na survey, here in Asia, kita yung mga tao na walay tulog. Sa Asia na, sa tanang mga neighbors na to, no? Ng mga naso dili sa Asia, ang mga Pilipino sa Pilipinas, ang mga tao, according to the latest survey, taglima lang ka-oras ang tulog. Would you agree with me? Ngano ka, no? Lima ka-oras. Alam mo, ang advice ako ng Dutch na ako mga amigo, no? Ka-attend man sila sa amo sa church. Consider na ako nga binagrugo dito. Ay, suod good me kaayo good na. Suod me, no? Eh, part siya ng church. Ingon siya nga, ako pag, I think 76 naman siguro siya, 77. Ingon siya na kanan, pag bumata daw siya, bahala magdiling siya tulog sa gabi, mamawi, na siya, bahala nagbugay siya makamata sa buntag. Gusto niya mabawi. Pag-abot sa udto, matulog din siya. Alisod na matulog sa anak na edad. Hindi mo kapilat ang bangon ko. Di ba? Paingon sa asa. Sa CR. Yan. Kapila. Alisod na tulog. So, mao ka na ang reality na ito. So, this is not part that God is judging us. This is part of our reality. In our real time, maukinig na kahit nabuk ka nun. Now, pag muli mo na at ikaw sa paghukom sa Ginoo, that's another story. Today, we are what? Today, we are under the favor of God. Okay? Today is the day of His favor. Today is the day of salvation. The door is open. God is calling for those to come to Him. Naalala niyo language ni Jesus? Tanawan nung nireject siya sa Matthew chapter 11. Nireject siya ng mga kung sa buhol pa ng mga kasano niya, no? Kaliwat niya. Ingon siya, Father, I'm thankful to you, nagpasalamat ko. Because these things, this truth, is hidden from the wise, from those arrogant people. Those people became self-sufficient, self-sophisticated, na naghimo ng independent sa Diyos. But I'm thankful to you that this truth is being revealed to these little ones, to the nephews, to those who are humble in heart. Yung language ng nephews, sa mga tao na papausan ng kasing-kasing. Kunya, yan ay gitawag sila. Duol ka mo kanako. Malala niyo? Matthew chapter 11, 25 to 30. Kamong nabugatan o naglisod sa inyong mga gipasan, gikapoy. Asan kamot ng gikapoy? Ang sa'yo tinuod nga language ng gikapoy dito. Ang sa ato, tingnan, interpretation nato sa gikapoy ko sa
Asa? Precious gasolina. Sige kang tuyok-tuyok pilali mo sa kay sa imong tricycle, hindi ka bawi sa imong tubig. O taba, gikapoy ko sa ha? Kada bitong gahago kahit kabayo ka niya, imuhang abot, dili mo igo sa imong investment good. Kapoy. Pero ang konteksto ng kakapoy dito, dili kakapoy na ito nag-iimon diri. Sa konteksto dito. Na despite of the fact na naa sa ilang mga balaod tanan ni Moses, pupunta ang Panginoon pagtumahimong gaan para sa ilang. Nahimong babag o stangbugat, nahimong burden sa o kabugat sa ila, ang pagtuo, ang relihiyon nila. Kaya ang mga gikapoy dito, katong mga religious na mga tao, try to imagine that, reliyoso ka, nasa imo tanang rituals, gaampo ka adlaw-adlaw. Mga Diyo, gaampo 5 times a day, gapuasa pa. And all the act of kindness as an expression of the religious rituals, as a form of worship to God, it becomes a burdensome. May pabugat sa ilaha. Kanya, tawag ka ni Jesus. Doon ka mo, diligan. Kay kamong mga gikapoy mo sa inyong kinabuhi, kamong wala ipikto yung pagtuo sa inyong realidad. Amen? At as kayong tax good, pangayoon yung Roman Empire, anang katahan, exorbitant tagaliog, o dili lang. Grabe po ang ilang kahintang niya itong panahon. Lisod. They were into crisis. So, say, ilang tubag. Say, challenge ni Jesus sa ilang. Come to me. Me. And it must be your personal decision. You come to me. That's the subject. Ikaw, bukod ka na ako. And I will give you rest. And not merely rest. Bring na itong a life without exertion or a life without work, but rest deep inside your heart, rest for your inner self, rest for your soul, rest for your entire being, kalinaw gikan dito sa sulod sa imong tibuok pagkatao. Kayo mga taong dili born again, dili magtotoo, bisan pag-unsay maabot nimo sa kinabuhi, even up you were going to reach that top at the zenith of your dream, imong dam gumabot na nimo, pag walay Jesus sa imong kinabuhi, wala kay kapahulayan sa sulod na akay ipangita na dili ka mo. And only Jesus can give. Amen? Hello? I will give you rest for your soul. For my yoke, the kind of service that I can offer to you is lighter than those services that you bear in your religious rituals. Is lighter. My yoke, my work is easy, and the burden that you are going to bear is light. Gaan na ang kabukat na inyong madawa. Kaya yung mga Kristohanon, kaya na-Kristo man sila sa ilang kinabuhi, ang mga kabukat na ilang agian, mas gaan kaysa kabukat na agian sa mga tao na nasa kalibutan. I'm going to go in general principles. The lighter, the burden that we are going to bear, we, in Christ, kita na kay Kristo, is more lighter. Than the burden or the problem that the world would ever bear sa ilang mas kango. Mas bukaan ang pansuon sa kalibutan. Na mao kini karon mga igsoon. Nga karon naatay problema. Gagit ang crisis. But this is not one in judgment. Welcome to the broken world. Dili mo pwede i-dictate sa imong kaugalingon. Bisan pagmuadto ka sa Mars. Amen? Ang realidad mo agi na tanan, walay pilihan. The only plus we have or advantage is that promise. The promise of resurrection. Nabanhaw ka. Tapos na ang tanang kasakitan.
So, kini ka na, balikan natin. The hour of judgment will come. Ang adlaw, ang oras sa paghukom. Now, wala na ko ga-teach mga igsoon, ga-preach ko karon. Because I just want to minister to you. Ay gusto na akong nasagon kita. So, di nila ko maghatag sa inyo ng info that I'm going to resort, encourage sa ato karong mga tagnaan. Now, tanawan ninyo ang nakabutang diha. Mo man ang sunod na butang atong makita. The hour of judgment. Tanawa ang language ni John. Sabi niya, si Juan nagsulat sa singgit sa anghel. Ako basahon sa Bisaya. Kahadlok sa Diyos o ihatag ang himaya alang kaniya kay niabot na ang oras sa iyang paghukom. So there is a time, a specific period or time that God will unleash or release His judgment. Ano ang ibang translation nito? Si Juan nagsulti nga ang anghel ningon, respetuha ang Diyos o ihatag ang dumog para kaniya kay naabot na ang panahon sa iyang paghukom. Kaya ang tribulation is also the day of God's judgment. The hour of His judgment. Kini mao ang higpit nga higayon diin tanang buhat, timbangon, tanang tinago, ipadayag, tanang kalag, mutindog at tubangan sa trono sa pagkamatay. Mga igsoon. Alam ka nato, kini usa ka tawag sa pagkamatinud-anon atubangan sa Diyos. Sa pagkinabuhi, no, nga magkinabuhi kita nga matinaw atubangan sa Ginoo. Kay walay butang nga matago gikan sa iyang pananaw. For us, it is a call to integrity. Let us live transparently, open, and honest before God, knowing that nothing is hidden or remains secret from His sight. Tanang butang, mapadayag, saktat sa panahon sa bitawag itong adlaw sa iyang paghukom. Ikawalo, natong tan-awon din. The end of the world. Tawag po na ito kini kasakitan na katapusan sa kalibutan. This present world, mabot ang panahon na naa siya katapusan. And God will recreate again a new world, the new heavens and the new earth. Kining panahon sa kasakitan, mao kining gitawag na itong the end of the world. Si Jesus mismo mingon, Matthew 13:49. Si Jesus mismo mingon, sa katapusan sa kalibutan, muabot ang mga anghel ug ilain nila ang dautan gikan sa mata. Tanaw mo yung language ng Matthew 13:49. Mga parables ni isgutan ni Jesus din. Kung ang paglaing dinhi, wala ni naghisgot o rapture. Because this has to do with the tribulation period. Kung naa mo ato nga ni agi pang mga tuig, gumawata ng exposition ng Matthew chapter 13, ang hisgutan din yung tribulation period. Kung sa adlaw ng paghukom sa Ginoo, bulagon niya. Ang uban, iwan diha, nagto sa kaluwasan. Ang uban, pagalaglagon. Mao ka na ang punto dinhi. Kini mao ang ani sa kanang tao. Ang harvest dinhi, it has to do with people. Symbolic lang kini. Dili ni literal na nagtanong niya nag-harvest gikan sa farm. Kini mao ang ani sa kanang tao. Ang pagbulag tali sa walay katapusan na kalipay o walay katapusan na kapilihan.
So another picture or image that we can find na ato makita sa adlaw ng paghukom sa Ginoo. Hukman niya ang mga tao, bulagon niya kini, lainon niya ang maluwas dito sa dili maluwas. Klaro ba mo iso? Kaya nga, malinaw ho ang Biblia para niya. Ang katapusan dili kay mawala ta. Katong mga tao anong panahon na. Pero kay bulagon ta. Let's say pananlitan wala ka na appeal sa church. Unya ang conversion nimo during the time of the tribulation. Unya ni dawat kas Ginoo. Ano panahon na dito ka na convert? Nabuhi ka in that generation. Diyan ko haton. Sa katapusan, bulagon ko. Ang katapusan, dili kay mawala ta. This is not about annihilation, but rather separation. Magabulagon ka. Mao kini ang linya nga nagbulag sa kalipay nga walay katapusan o kapildihan nga walay katapusan. Karong adlaw, mga igsoon, kung kita sa atong kaugalingon, ang tan-o nato ang atong kaugalingon. Asa man ta dapit niini. Kung karon atong mangkahagiingon na naa na ta kay Kristo, amen? May I say your right hand? Nanatas din. So it goes without saying na define o klaro ang atong conviction ko. Atong pagtuo, nasayod kita kung asa ka pa yun. Again, balik ko na kong pangutahin. Karong kagabi una, gusto na kong makita yung mga naana ba mo'y kasi una diba? Sa inyong barong katubangan sa inyo. Makain kasi yung kagabi. Na ako, Kristohanan o buluwas. Saan ka mo? Kaya kung wala pa kang nasyukuyawan ka, kini opportunity mo karon. Ayaw gulata yung time ng crisis, yung time ng judgment. Ang imong pagtugyan sa imong kinabuhi sa Ginoo karon, resulta lang ka na sa unang tika nga gibuhat sa Ginoo. Ang plano sa Ginoo sa pagluwas kanimo wala nagsugod gahapon o niaging tuig. It started in Ephesians 1 verse 4 until verse 11. It started from eternity past in the mind of God. Gidesisyonan ng nandahan, wala pa buhatang kalibutan. Before the appearance of the physical universe, gipili na kang daan para lumasunod sa Ginoo. His decision to create you and to save you and have a definite future, a sure future na malangit ka, gidesisyon na sa Ginoo. Mao ka na mga igsoon. Now, karon, let's magnify gamay, panako na ito gamay, yung idea ng pagpili. It's salvation, itong pangutanan na. Kung ang kaluwasan nakabase sa pagpili sa Diyos. Okay? And that language is always the language, okay, that God emphasized in His redemptive act. The language of election. That election is not only limited to the church. It's the same thing with the Old Testament saints or believers of God beginning from the time of Adam and as well also in the future of the future conversion of the tribulation saints. Ang pagpili sa Ginoo sumala sa iyang kabubuton according to the kind counsel of His will, period. On the basis of His affectional love, gipili na kang daan sa Ginoo. So all
The multitude combined of the redeemed of the Old Testament, the redeemed, which is the body of Christ, and the redeemed in the near future, as one entire community of faith in the heaven, destined for heaven. Ingon diha mga igsoon, silang tanan giluwas on the basis of God's love and affection. And God made that decision since from eternity past sa wala pagibuhat ang tao. Kaya nga, yung idea ng paglain, wala lang na nahuna-huna sa Ginoo. Dito. Because your name is already written in the book of life since from eternity past. Wala nagsugod ng may desisyon kang dawat sa Ginoo. The idea of a wounded lamb, the lamb who was slain, it started from eternity past in the mind of God na iyang anak magsakripisyo para sa atong mga sala. There's only one single plan of God, and that is final. Dili na nag-uusap. Kaya nung gilain sa Ginoo, wala na nakabase nimo kaya nagbinutan ka. Hindi nyo? Dili kayo you are a better person compared to the rest, but simply because somehow you became the object of God's love. Kinsa man ko na mahimo kung mahimo gilingi ko sa Ginoo. Alam mo sa binugoy ng istorya, bakit ako pinagtripan ng Diyos sa binugoy pa ng istorya? Kinsa man ka na lingiong ka sa Ginoo, you are not even a cut above the rest. No? Hindi magka-importante. Tungod lang, nalipay ang Ginoo kung i-desisyonan niya. That is why I am a hardcore when it comes to the sovereignty of God, okay, about salvation. From beginning to end, ang kaluwasan is always monergistic. It's always the work of God and Him alone from beginning to end. Trabaho ka na sa Ginoo. Kaya yung mga anghel na gisugod sa Ginoo, i-facilitate lang good sila sa instruction. Bulago ninyo. Ang uban, maluwas. Ang uban, magpapagod. Now, let me define yung idea ng predestination today. Sunod ko lang yung gospel sa atin. The gospel of the kingdom that is more applicable to future na concept. But whatever gospel it is, there's only one gospel. Usa lang may balita. Now, ganun. Ang Ginoo, nung gipili ka, nung predestined ka, kapag may word predestined, word pre before, destined speak about destiny. Yung word na predestination, nagisgutan na sa book of Romans, nasa past tense tanan. Tanawa yung sequence ko sa lection. Una, those He called, He also, what? Those He for choice. He also predestined. Those He predestined, He also called. Nasa past tense. Those who are called, He also justified, then also glorified. Tanawang development good na. Now, karon balik tayo dito sa gilain na kang daan. There is no such thing as double predestination. There is only one predestination, the destination to be saved. You are predestined to be saved. God did not predestine somebody to go to hell. Sayaw na to. Ang Ginoo, wala niya gituyo daan na i-predestined ka nga impyerno. Now, marang confusing yung concept, balikan natin. Dili author ng sala ang Ginoo. Okay? Gusto ko lang elaborate gamay niya. Ang Ginoo, sa iyahang pagpili sa tao, kabalo siya ng tao taliwas. Ang bottom line, because we are merely creatures created by God.
we are not the same as God. Pareho sa Ginoo. So even the angels, isa ng mga anghel, they have this also, yung gitawag na itong indice to sin. That is why yung si Lucifer and 1/3 of the heavenly host ni sulod sa iya, nahimo silang mga fallen angels. So any creatures, you have the beginning, you are merely created, and you are not God, you have that tendency to fail. Makasalayog ka. And so ang Ginoo nakita niya na nagdaan. O ang Ginoo sa mo, mo determine mo decision kung saan kanya luwason. O siya po ang nakakabalo ni Ana. No? Now, karon, pagkasala sa tao, tanang kaliwat ni Adan, paingon sa impyerno. Amen? Kung pangusgan lang sa Ginoo ang iyang hustisya o pagkabalaan, o piyungan niya, ang may tungod siyang kaluyog grasya, way maluwas. Would you agree? Balikon ko. Kung ang Diyos dili magpakita ng kaluoy o gugma ka nato, kitang tanan, we are all destined to hell. Paimunta tanan sa impyerno. Muli pangutana sa buta kaniadto sa ako. Iman siya, bro, kung saan ako masabtan ni, inana na ko pag-explain sa iya. Now, karon, nagpakita ang Ginoo ng grasya, mananay na lumas. So now, this is the will of God for some. He has chosen to be saved. But this is also the will of God somehow for some that He's just simply bypassed. He allows them to suffer the consequence of sin. Itugutan sa Ginoo. Kay basically, kung wala siya nagkita kaluoy, paingon yung tatanan dito. Amen. Karon, balikan na to yung gilain. Yun ang language, yun ang layer behind the line. O itawag na to na between the lines, so wala na isulti. Yung pagpili, yung pagbula, decision sa Ginoo. Alam mo yun ang hadlok niya. Hindi mo ikaw mag-decide, hindi mo parents. Hindi mo sila na mag-vote na okay na ka. Not even you guys, makabuot. Kaya we have to be thankful na, Lord, imagine mo, kauban ko sa dipili ni mo. Yan ang principles. Ginuwas mo. Punta ka itong mga tao po sa unahan in the near future, katong piliin po. Punta. Sila po mahino kung recipient of your grace, kalungin sila. Do you believe that God will intervene in prayer sa atong pag-ampo? Nag-ampo ba mo sa kaluwasan sa mga kalat? Alam mo, ito yun. Paano niyo mo i-combine ba? Yung kagamahanan sa Ginoo, ang atong katundanan, mamuhugod, mag-evangelize, mag-ampo. Ginagamit sa Ginoo ang instrumento niya. And even our prayer and our ministry, God will align that to accomplish His purpose. Kaya gusto si Ginoo tumanong ang iyang kabubutan. Kung luwason ka niya, kung ikaw ang gamiton sa Ginoo para luwason siya, kunya dili ka, God will raise up somebody para maluwas siya. Naintindihan niyo? Balikon ko. Kung luwason sa Ginoo, si Dudok, luwason kasi. Example. Mugamit siya instrumento, bisan kinsa. Let's say ikaw ang gihikaps Ginoo. Unya, wala ka nahimog ikaw. Igadahan niya maluwas. Hindi mo ingana sa ato, mamili tatin sa atong sharean sa gospel. Di ba? Ang Ginoo, mugamit og lain. Kay gusto sa Ginoo ang atong pagpangalaga bisan apil ng pag-ampo nato naka-align. Finally, yung testimony dili na nag-ampo manggod ni.
Notice, the glory must belong to Christ. Ako manggod ang nag-evangelize, ako siyang giborn again. Diba? Di ba? Oh. Nauso pa karon. Pastora, paki-born again nga. Wala may pastora sa Bible. Trabaho talaga sa Pilipinas. It's always the decision of heaven. God made a decision in the first place. Kaya ang katapusan dili kay nawala ta pero kay gibulagon ta. Mao kini ang linya na nagbulag sa kalipay nga walay katapusan. So this is about it. This is the dividing line between eternal glory and eternal loss. Today, ang atong pangutana, inon ko nga, asa ka nga side? Which side will you stand? Naapa ka dito sa dapit na nakasiguro na Diyos mo. O naa sa dapit na wala ka. Okay. Ikasiyam, ang kasuko sa Diyos. So, ang tribulation, nag-isgot na kung saan? Ang kasuko sa Diyos. Hindi dito na topic ko sa iwali ng Sunday, no? May sumikap. Ang atong tema, mga igsoon, nasuko ang Diyos. Kaya ang dating ng mga tao. Okay. Nasuko ang Diyos. Maungkin ang tribulation. Isaiah foresaw, nakita ng daan ni Isaiah, a time of divine fury. Word fury, kasuko. Kasuko. Come, my people, enter your chambers, hide yourself until the indignation is past. Ipatago niya yung mga tao. Diba? Nakasulay na ba mo nga? Kuminduman ko kanya ito si Gamay pa ko. Muli na gani na ako kuyuan. Kunya tanaw na ako murag nakakarga, puwa-puwa ng dagway. Magtago na bugko. No? Eh kung makapupot o garuti, kunya, mag-in-English muna siya pag nakakarga na. Nya, subuon dayon ka. Nya, libre dayon yung hapak sa ulo. Labi na wala na sa pamuod. No? Pero wala rin sa iya ito. Nya, mahadlok man ko pag medyo delikado ni. Tago na ko. Na, no? And, din hinisgutan na ito kapungot Diyos Ginoo. Dili kanang warag yung mga pulis ba nga bagong training nga usay gini bitaw mga old na batch, no? Na sila yung tawagan na nila. Ha? O check term na. Iksing ba na? O check term nila na. Yung murag na sila yan ba bro? Hindi naman sa fraternity, no? Pero kung sa ilang giyagian, sa ilang mo ko ilang buhato na pag kwento sa akin ng mga police before, pakaroon. Di bantayan na nito ng mga seniority na ba? Yung senior na gud nila. Nya pagkawala na, nakakarga na. Daga na dayon. Ito na, kay pagpukawon man sila dito sa ilang daanan, libre kong libre kong dabo-dabo dito, no? Libre kulata, no? Siya mga tinakapat siya dito sa kanan. Dito sa kalipunan na siya, tago na siya dito. Natay nga nangapir ng mga tao, di ba? Try to imagine this, guys. Si Isaiah, gingnan niya yung katawan sa Israel. Si Isaiah, nagapanag na moabot ang panahon sa kasuko sa Diyos. Moabot ang time, Ginoo. Gana karon pero night time masukog yun ang Ginoo. O ingon siya pag nasuko ng Ginoo, imaw ninyong buhaton. Mga katawan ko, sulod sa inyong mga balay, tago ko sa amo, hangtod na mahuman ang kasuko. Sige. So, I try to imagine, pag i-express ko sa inyong kasuko, sino ang gusto rin mong talaga makidaganan ko. Makidaganan. Tanan ma-intensify mo, grabe tanang klase disasters ko. Yung nature is i-shake sa Ginoo. Everything that can be shaken will be shaken at that moment. Sa panahon yun. The only thing that will remain standing
that cannot be shaken is your faith. So katong mga Kristohano na anak ko, yung na kay Kristo, idawat kay Kristo, anong panahon? Yung na itong nahimo silang believers. Ang ilang chance ng God, padayon mo ba sa pagtuloy sa iyo? Dili mahadlok ta, dili ta mahadlok kung kita na kini mao nga kusog nga bagyo kung atong isahin is ihulagway kini sa usa ka bagyo. This is the storm of God's wrath, God's anger against sin. Mao kini ang kusog nga bagyo sa kasupo sa Dios tungod sa sala. Last year ba ito? Itong namin din nagbagyo. Di ko katulugod. No? Di gawas ko diha. Kitanaw na ako. Ayun, tanaw ka nga angin ko. No? May nalanggay di kay kusog ang gitong basaging ra. Pero kamong nakaagi na. Siya ito nga bagyo ito ni Agi? 5 years na no? 6? Udit. Nakurat ko. After sa udit, painon mi din ni anime humanan udit. Nakurat ko kay ang yung mga gym bitaw diya madagko kay mga poste na simento ba. Nakabuhat ko sila. Unya ato murag bula. Gilukot. Dito imagine katuyog siguro yung hangin na hipong murag bula yung ato. The same experience na akong na observe sa dihang ni Adtumi sa batong bagyo na niigo sa Tacloban sa Yolanda. Talagang buwak ang mga samin sa mga gym nila, ang atok, gilupot, murag-mula. Kunya, ang mga balay, gilupad, good. Ang mga sin, lahi na daghang na bungkag na balay. Mga simbahan, may mga pastors ato, may congregation ato. Apil sila sa maunta. Ni ato dito, ay nung doon pa ko after that mission with my wife, kauban akong 2 pa bata, ni Agi din sa Obray. Ayun doon, mas brother Dudong bisita dito, gagmay pa yung mga bata. So we did a mission trip o sa gamay lang po mapaagi maka-extend lang tabang sa ating isuon dito. And try to imagine that kind of bagyo. Now compared to this guy, yung bagyo ng mga grabe niya bagyo na isuon. Bagyos kasukog sa Ginoo. Kung imo diya, walay makalahutay. Walay makalahutay gawas sa mga nagpasilong sa iyong kaluwi. So only those who will be sheltered in His mercy will survive. Those who find refuge in the Lord will be protected by God. Aning panahon ng Lord, sa panahon ng pag-ula sa kasuko sa Ginoo, anang tao malis at God's fury against sin is real, but so His shelter for His people is real as well. Tinuod na ang kasuko sa Diyos sa sala. Tinuod kayo kini, pero tinuod po na naghatag siya o pagpanalipod sa iyang mga tao sa mga nagtukan. Mao kini ang atong paglaom nga diha kang Kristo kita luwas gikan sa kapungot o sigurado ingon diha o sigurado sa iyahang kaluoy. We are protected by God's mercy. We are hidden from God's wrath, secured in His mercy. Itago kita sa inyo. Mao ka na mga isunod. So, ang ulan nakita din katong mga tribulation saints ko, muagi sila sa pagluto sa yawa. Muagi sila persecutions. Na ay mga martyrs, o tribulation martyrs, yung mga matay para sila pagtuon. Pero sa pag-ula sa kapungot sa Ginoo, God will protect His people. Ang tinuod na suffer din ang mga tao na wala makaiwas. Ikanapulo, number 10. Do I still have time? Wala. 10 minutes? The overspreading of abomination.
Dili ang tibuok na language, dili nagkatibulaag sa dautan nga butang. Huwag pagpasimana. Huwag pasabot ng overspreading, magkagrabe. Okay? Is very tawag natong mingo natong klaro kaayo o gitawag natong laganap o sa Tagalog pa. Laganap ang pagpasipala sa Diyos. So, another word for pagpasipala. Tamas-tamas. Panamas-tamas. So, mao kini ang usa sa mga sign po sa tribulation period. Mas daghan ang pagpasipala sa Ginoo. Panamas-tamas ay ang the scoffers, the mockers, those who despise Christ and God. Makita na to, daghan kayo aning panahon. And Daniel spoke about this. Si Daniel mismo nagingon. Si Daniel mingon bahin sa pagpasipala sa mga nagadala sa kadaot. Daniel 9:27. Nga naghugaw sa balaang dapit. Nga nagpakita sa dapit na ang tumoy sa rebellion. So this is the peak of rebellion. Okay? Unsay sign na niabot na sa sugdanan gayon, nilapas na at the brink of rebellion, at the peak of rebellion. Ang pagpasipala sa Antichrist na musulod siya sa templo o iyang ideklara na siya ay Diyos. O iyang pugson ang mga tao, may mo siyang decree o bagong balaod na ang mga tao kinahanglan mo simba kaniya. And as a sign of what? Of recognizing Him as Lord and God, you have to receive the mark of the beast. And what is that mark? 666. As the expression of your loyalty and commitment to your new master. Kaya nga ang Antichrist mga igsoon, ipugos na niya. Now, I respect John MacArthur, one of my, itawag na ito, isa sa mga nakatabang sa ako po sa akong spiritual journey, mga writings si John MacArthur. But there are some other mga minor matters ko. And dinhi medyo gabalansi ko gamay. Kasi according to him in his teaching, I don't know kung nag-change ba or mao to yung gibuyan. For him, this is just an economic issue. And for him, at the moment na matatakan ka ng 666, maybe because you are being forced, and later on nag-change in your mind, and you still have that chance, no? To be saved. Pag natatakan ka, napakay chance ma-reverse pa, napakahigayon, ibig natatakan na ka na maluwas. Medyo buga ito nga statement kasi, John MacArthur. But I always go back to scriptures. Kana lang ang point, but I still respect the man and he's really a great minister of God. But this is my view and conviction as far as the scriptures is concerned. That is not just a mere economic issue. That is about allegiance, loyalty to a master. So at the moment na ikaw magpatatak, sinasabi mo sa sarili mo that the Antichrist is Lord. And you denounce Christ. Anong panahon na kailangan mag Martin Luther? Sabi nila kay Martin Luther before, imong i-denounce, i-reject mo, i-disregard mo imong writings, imong pagtulunan, imong si Martin Luther. No. As far as my conscience is concerned, my conscience is held captive by the Holy Scripture. So help me God, I will not recant or reject that teaching. That's Martin Luther. And because of that, yun ang Reformation broke out. Makita natin. Ito yung Martin Luther. Malinaw yung conviction sa salita ng Diyos.
And I believe if you are a true believer of Christ, He will make you stand. God will enable you. Bisan si Coritin Boom, one time din siya sa iyang parent, namutanan siya. Sa iyang ginikanan. Kanus aba po, tagaan sa Ginoo ng grasya. Ingon na yung ginikanan. Kung subuon ba karon nga mo palit o sa kabutangad ko sa tindahan, kanus anak ihatag mo yung bayad, ipangpalit. Sa higayon po, na ako maadto anang panahon, anang taknaan mo palit. Ingon siya, sa panahon na kinahanglan mo ang grasya sa Diyos, ihatag sa Diyos. God will enable you to stand if you're a genuine, born-again believer. The Spirit who lives in us is most powerful than the spirit of the world. Dili ko himuda ko ang Espiritu sa kalibutan. You might be wicked, maybe. May mga panahon nga usahay mo ra kang maluyaan, ma-discourage ka. Maybe you will be deceived, mailad ka for a while. But because you have the Spirit of God and the power of the new life in you, you will say no to sin and yes to righteousness. The same language giingon diha sa Bible. When the grace of God will come upon you, sadya mo, abot ka nimong grasya sa Ginoo. Tagaan ka niya ng katapos mo balibad sa sala. O mo sunod sa pagkamatao. He will enable you, He will empower you to say no to sin. You can stop it, you can cut it off, you can abolish it, and you will say yes to righteousness. Kaya tinod na Christian will always overcome. Why? Because we have John 16:33 in this world. We have the tribulation, but take courage with me. Magmalikon ka in this world, you will have tribulation. You have trials and testings, you have difficulties, you have persecutions. But take heart, have courage. Because, this is the reason, nga nung magmalikon ka. Past tense, I have already overcome the world, nadaog na napo ang kalibutan. Tasan ka mo kung ka mo nagmadaog ko. Ayun, takaayo ka mo, hindi. Wala ba, mantang madaog ko. Again, raise your right hand. Amen. Ayun, ito na sa atin ko. Kaya nga, mga igsoon, dinhi, muli kisuti ni Daniel, yung desecration, yung pag-desecrate ng Antichrist, a desecration that defiles the holy place, signals the climax of rebellion. Ito yung, yung pag-increase ng pagkadautan, pag-rebelde sa Diyos. And Jesus echoed this prophecy, warning His disciples to watch for its fulfillment in Matthew 24:15. This is about persecution. Pag imo niya na kini, maong mahitabo na, okay, the abomination that causes desolation, ayaw na mo pauli. Paglakaw na mo, makaluluoy ka itong mga magdo sa panahon ni ini. Nga mo biyahe sila na tingtugnaw. Yun ang mag-text mo sa mga Diyo. Kunya ka mo nga na sa pagdali na. Ayaw na pagdili-daliing. Why? Because persecutions will start. Coming from the Antichrist, ito na yung tawag na itong pag-increase ng anti-Semitism. Bisan kami sa time na ito, daganan kasuko sa mga Hudyo. Diba? Kabalo mo ba naman na-form yung PLO kanya ito? Yung goal ng PLO, eradicate doon yung mga Jew. Kasi yung leader ng PLO kanya ito, si? Christian, si? Kita. Kita yung natao sa akong edad. Si Arapat. Huwag kayo nung no? Wala. Busy sa social media, good. Kahinungdo mo, bisan karon yung tanaw doon. Dili mahuman ng kalbaryo sa Israel. But one day God will restore His people. I think my time is up.
karong mga panahon na translation. I hope na naamoy na pulot ko kanyang panahon na. So atong gisgutan lang kini para sa ako karon. Balikan ko. Ang Matthew chapter 24, hindi appeal ang church nila. Adunay 4 interpretations ka na mugawas sa notes na ihatag kanina. 4 interpretations ng mga scholars. And we followed yung interpretation ni Dwight Pentecost, paano niya dinivide yun. And according to them, kinigisgutan din mo, bari lang sila, hindi lang magkapares ginagawin butang, but they focus on the tribulation. Na iba mayroon nga, kauban ng church, the application to the church. So ang church mo undergoes a tribulation. Pero to be more accurate, kung imong tanaw, ang Matthew 24, especially isgutan na ito, beginning in verse 4 and following, nagsugod na siya, isgutan niya, ang tribulation sa unahan. Hindi apil ang church niya. Manigisgutan niya. Chapter 24 is tribulation. Chapter 25, kapasok yung itawag na itong second coming. Amen? Okay. Any reaction? Amoy pagta na. Bago ito mag-end. Hindi ko katubag kung kano sa mong balik si Jesus. Dili noong 1944. Oh, wala. Hindi ko katubag. Okay. Daghang salamat. Yes. Kaya ako constantly Oo. kung gusto ko Oo. destination Yan. tapos sabi ko Oo. ako pa ang ginoo nga sa tawa ko niya interno siya so ay interno lang siya Oo. una natin ito po Oo. basa Okay. Oo. Oo. say by grace Oo. Ang ang naka-problema dahil nakita sa atong ang tawag na meron Oo. ano niya Oo. ako kay balance ka tinis ko Mm. so kung dili jud kumukan sa atong sa wala pa din Oo. ana dili sa an kay Oo. kailangan siya Oo. ana sayang ang pagkamatay ni Kristo kung pili na sa dagat muna nga di sa kung pa Oh, sige, okay ra Kuya Dudong. Okay, Kuya Dudong, ani sana sa iyahang stand. Ang uban sa inyo? Agis ko siya chulik, mas may dili kayo pumuana na iagi. Oh, nakasagot kay ganina sa guys, good man ko. isang si atong pagpapalpin na Oo. pamilya na balance niya Oo. dapat di pa gusto sa balance Mm. ano pa sa YouTube Mm. gusto siya wala